Kung ikaw ay 18 years old and above na naghahanap ng extra passive income na hindi mo na kailangan ng maraming requirements at proseso, plus nasa bahay ka lang, basta may Canva free account at GCash ka, then this video is for you. Hey everyone, it's Jeka. Sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa at magbenta ng products sa Rocket.ph. Sa previous video, in-explain ko kung paano gumawa ng digital products and na-mention ko din doon kung paano magbenta sa Rocket.ph. So ilalagay ko na lang dito yung video, pwede niyong panoorin. Ang Rocket.ph is an e-commerce platform for Filipinos kung saan pwede tayong magbenta ng services and products. Sa unang shop ko, nagbebenta ako ng mga digital products and services. And sa second shop ko din, nagbebenta rin ako ng products and services na supposedly para sa international clients ko, pero ngayon marami na rin akong mga local clients dito. Ang nagustuhan ko pa dito is pwede ko nang i-cater yung mga local clients kasi alam naman natin na madalas na ginagamit for payment transactions ay yung mga e-wallet katulad ng GCash, Paymaya, and even yung mga bank accounts. Ang pinakauna ninyong dapat gawin ay gumawa kayo ng Google account ninyo intended for your online shops para hindi magalo-halo yung mga personal emails nyo dun sa mga emails from your online shop. And then, pag nakagawa na kayo ng Google account, just click login or join, tapos sign up. Tapos, gamitin nyo yung Google account na ginawa ninyo to sign up for Rocket.ph. Okay, i-review muna natin kung paano gumawa ng digital product. Based from the researches na gagawin natin, nakita ko na in-demand yung cleaning schedule or checklist. So, gumawa na ako ng sample dito. Ito rin yung ginawa ko dun sa previous video na ginawa ko and i-reuse lang natin to just for this demonstration. So, i-explain ko muna sa inyo yung difference kapag ginamitan natin ng free elements versus ng pro elements. So, kung nagawa mo na yung product, ang gagawin mo is to make sure na lahat ng ginamit mo na elements dito ay mga free elements. So, when you go to the elements and you click a keyword there, pag may mga nakita kayo na crown or pro, ibig sabihin pro element yon. And as much as possible, iwasan nyo na gamitin yung mga pro elements kasi kapag yung end user or yung customer mo ay gumagamit ng Canva free account, maaaring hindi niya to ma-edit tong template na gagawin natin. Or worse, hindi niya mada-download. Kung halimbawa gusto niyang i-print, hindi niya yun mada-download kung gagamit siya ng free account. Kaya ang gagamitin natin is yung mga free elements if possible. Although pwede pa rin naman gumamit ng mga pro elements, pero kailangan mong maglagay ng note na may mga ginamit ka na pro elements and kailangan nilang mag-upgrade from Canva free account to Canva pro account. So, may gumawa ko ng dalawang example. Yung unang checklist is ginamitan ko ng free elements and then yung isa, try natin gumamit ng pro element and tignan natin kung ano yung magiging itsura nito dun sa end user kung free account yung ginagamit niya na Canva tapos binigyan mo siya ng checklist na merong pro element. So example, ito, lalagay ko lang siya somewhere dito. Although walang kinalaman yung flower dito sa cleaning checklist, pero just for the sake of giving an example, ilagay natin yan. So, tanggalin ko yan. Halimbawa, ayan, remember this is pro account. Ayan, naglagay ako ng note na pro tapos yung isa free account. Ngayon, ang gawin natin, pag click nyo yung share, syempre ang ibibigay mo dun sa customer is yung template link para magkaroon sila ng copy nito. Take note ha, kapag nagbebenta ka ng template sa Canva, ang ibibigay mo sa kanila na link ay template link. So, you just have to click share, tapos template link, tapos kunin mo yung link na to, i-copy mo. So, ipinaste ko lang siya dito sa Canva free account. Then, balikan naman natin yung checklist na gumamit ng pro account. So, ganun ulit, kunin natin yung share, tapos click natin yung template link, tapos create template, tapos copy. So, i-paste ko lang siya dito and tignan natin yung difference ng dalawa. Free versus yung pro. So, yung free, ibig sabihin, free elements yung ginamit ko lahat dito. So, pag ganito yung gagawin ng end user, kiklik nila yung use template, tapos they are going to edit etong template na to, depende sa preference nila. They can check the color, pwede silang mag-edit ng text, pwede na nilang gawin yon. Take note, I'm using free Canva account dito sa example ha. And then yung isa naman, gumamit ako ng pro element. So, ganun din. Tignan natin yung difference. Pwede pa rin siyang makapag-edit. Pwede pa rin palitan yung color. Walang problema.
Pero eto na yung difference yung dalawa. Dun sa free, okay, yung free elements ang ginamit ko, 'pag dinownload yan ng end user, let's say download niya ng PDF, puwede niyang i-download ng walang problema. Ayan, downloading na siya. So ayun, puwede na niyang magamit yung PDF format. Pero kung ginamitan mo siya ng Pro Element tapos dinownload mo siya as kahit PNG man yan or PDF, ganito yung makikita niya. Merong premium image kasi na ginamit tayo, which is yung flower nga. So, kung kung gusto niyang gamitin ito, puwede siyang mag-upgrade ng Canva Pro account. Yun nga lang, hassle sa part ng end user yon kasi kailangan niya pang mag-avail ng Canva Pro, which is 299 per month. Tapos para lang i-edit 'tong checklist na 'to. So, hassle 'yon, and do'n madalas nagkakaroon ng misunderstanding between the seller and the buyer. And worse, yung mga buyers 'pag halimbawa hindi na-satisfy yung gusto nila na ma-edit nila freely yung template, puwede silang mag-leave ng negative review do'n sa online shop. Kahit minsan, kahit sabihin mo na nilagyan mo ng note na may mga Canva Pro elements kang ginamit, kung hindi naman lahat ng customers ay nakakaintindi, do'n talaga nagsisimula yung misunderstanding. Kaya kung ako sa inyo, you better use the free elements rather than using yung mga Canva Pro elements. So kung na-edit na natin yung digital product, ready na tayo na ibenta 'tong template na 'to. So para mabenta mo siya sa Rocket.ph, kailangan mong gumawa ng PDF kasi yun yung isang file na tinatanggap ng Rocket.ph. So, gumawa ako ng thank you page. Itong thank you page na 'to, dito nakalagay yung link ng template. So, ganito yung format na ginagawa ko, naglalagay ako ng thank you, and then konting information, and then nilalagyan ko rin sila ng request na kung puwede silang leave ng review dun sa aking, online shop. And then naglalagay din ako dito ng information about dun sa size, paper size ng checklist, or kung ano man yung kailangan ninyong description na ilagay dito, puwede niyong ilagay. And then naglagay lang ako ng button dito kung saan ito yung i-click nila para makuha yung template. 'Di ba yung kanina sinabi ko na yung template link ang ibibigay natin. So yung template link na yon, copy nyo lang, and then yun yung ilalagay natin dito sa button na 'to. So Control V, tapos eto na siya. Okay, so puwede niyong tanggalin yung underline, kung gusto ninyo. So paano gumawa ng button? Very simple lang, go to Elements, tapos click niyo lang yung shape, tapos adjust niyo lang siyang ganyan, saka niyo lagyan ng text. Okay, so get template here. Parang ganito lang. So, very easy. Tapos, dito sa baba niya, naglagay lang ako ng parang note na kung wala pa siyang Canva account, they can sign up free dito sa link na to. So, nilagay ko na lang din yung website ng Canva para pag clinic nila to, pwede silang mag-sign up using yung etong button na to. So, this is the most important part of the process. Kailangan yung ilagay ninyo na title is medyo mas formal naman ng konti. So, dito, user guide and template link. Pwede kayong maglagay ng mga user guide dito like paano gumamit ng Canva, yung mga basics in Canva, pwede nyong dagdagan ito. Tapos, nakalagay din dito yung template link para aware sila na nandito sa file na to yung template link. So, eto na, when you download this one, you just have to click share, download, tapos make sure na it's in PDF standard. Hindi pwedeng JPEG or PNG kasi hindi magiging clickable yung mga buttons dito. So, it's very important na nasa PDF standard. And then, you just have to click download. So, hintayin mo lang yan na ma-download. Then, ito yung gagamitin natin dun sa paggawa ng product dun sa Rocket.ph. Next, ang gagawin naman natin is gagawa tayo ng listing image. Yung listing image, ito yung mga nakikita natin dun sa website na mga photos. Ito yung una nating nakikita katulad ng mga nandito sa screen. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng listing image nung cleaning schedule na ginawa natin. So, naglagay na ako ng guide dito. Kung gusto ninyong magkaroon ng copy nito, just sign up from the form na ilalagay ko na lang sa description. Tapos, ang next na gagawin natin is just click design and then search nyo lang digital product. Tapos, marami na kayong makikita dito ng mga mock-ups na pwede ninyong gamitin. So, example, I would like to use ito. So, copy nyo lang yan.
And then make sure na yung guide, kaya naglagay ako ng guide dito kasi ito yung safe zone kapag gagamit ng computer or cellphone yung mga buyers natin. So makikita pa rin nila kahit anong device ang gamitin nila. So tanggalin lang natin yung mga hindi na natin kailangan. Tapos i-adjust natin yung ating mock-up. Ilagay lang natin sa gitna para make sure na, para ma-assure natin na nakikita pa rin talaga yung product natin pag in-upload na natin sa rocket.ph. Tapos, ang gagawin lang natin is, i-download lang natin to sa PNG or pwede namang JPEG. Tapos, pag na-download na natin yan, i-upload naman natin siya dun sa listing image. So, click uploads. So, ayan, na-upload na natin. So, ganyan lang. I-drag nyo lang dito. Ayan. And then, pwede naman, lagay natin yung isa pa. Ayan. So, parang something like this, no? Pero you can do better than this one. Tapos, palitan lang natin siya ng title, cleaning, checklist. Adjust nyo lang yung text kung kinakailangan. Tapos, lagyan nyo ng information about dito. So, kunwari, weekly, daily schedule. Ayan. Tapos, maglagay lang tayo ng note dito na it's a Canva template. Ayan, just adjust the size para magkasya yung word na Canva template. Ayan, palitan ko na lang siguro yung font style para mabasa siya, no? Kasi hindi siya readable. Ayan. So, something like this. But I know you can do better than this one. So, pag okay na, i-download na natin siya as PNG. Ayan. So, ready na natin na i-list yung product na ginawa natin sa rocket.ph. So, nandito na tayo sa Rocket account na ginawa natin and panoorin nyo na lang yung video kung ano yung mga kailangan ninyong ayusin sa profile ninyo para mas maging professional, tignan, and para mas maging engaging yon para sa mga potential buyers nyo. So, ang gagawin natin pag nagawa na ninyo yung account ninyo, just go to services or products. Pero since cleaning schedule nga yung ginawa natin and that is a digital product, so dito tayo sa product pupunta. So pagka-click nyo ng product, merong option dito na add new product. So you just have to click that and then you have two options, either digital downloads or physical good. Pero since it's a digital item, so click natin digital downloads and then click continue. And then dito, ang ginagawa ko is I always start from scratch. Pwede rin naman nagayahin ninyo yung mga nandito pero I prefer na gawin yon from scratch para mas maging personalize yung aking product. So, click nyo lang yung start from scratch and then lagyan nyo na ng title dito. So, ayan, nilagay ko na yung product name na Cleaning Schedule Checklist Editable Canva Template. So, bakit yung adjective, bakit nandito siya sa gitna? Dapat, di ba, nasa unahan siya, editable, cleaning schedule. The reason kung bakit hindi ko siya nilagay sa una kasi ang unang tinitignan ng mga buyers ay yung first few words ng ating listing. So, mas makakatch yung attention nila pag nakita nila yung terms na cleaning schedule checklist. So, that's very important na sa first 3 words ng product title nyo, alam na agad ng buyer kung para saan yung product na binibenta mo. And then, sa description, nilagyan ko na din siya. Dito sa tip, since it's a digital product na binibenta natin, you have to make a note there that this is a digital download and no physical items will be sent to the buyer. You have to clear these things up to your buyers, potential buyers, para hindi na sila mag-expect na akala ko may papadala sa akin. Okay? And then, you also have to put there yung mga things na included. And then, these are just examples. Ayan. And then, where are my files? Ito yung isa sa most
frequently asked questions ng mga customers ko. Tinatanong nila kung nasaan yung product. Can you please send it to my email address? Ganyan. Laging ganon. Hindi naman lagi, pero mostly ng customers ko ganon. That's why in the product listing, you have to put there saan nila makikita yung product once na nabili nila yung product from you. You can inform them na sinisend ng rocket.ph yung product dun sa kanilang email address na ginamit to purchase the product. And then, dito na sa ating thumbnail or dito sa ating listing image, dito na natin ilalagay yung ginawa natin kanina. So, you can paste the URL of an image or video. Pwede naman natin ilagay yon. Pero for me, I want it to be personalized, kaya I would always create my listing image. So, click here to upload file. And then, ilagay lang natin yung ginawa natin kanina. And then, dito sa assets, this is very important. Ibig sabihin kasi ng assets, paano makukuha ng buyer yung product? Are you going to redirect them to a URL? Example, sa isang Google Drive or sa isang Zoom invite, kung ano man yon, yung product mo na yon. Or you can upload a file. So in my case, since nagbebenta tayo ng Canva template and yung ginawa natin na PDF kanina, yung user guide and Canva link templates, dito na papasok yon. So, you just have to select file and then i-upload natin yung PDF file na yon. And then, dun sa pricing, okay, kung alam mo sa sarili mo na quality yung ginawa mo and ikaw talaga gumawa ng product and you put so much efforts dun sa paggawa ng product na yon, then ilagay mo yung price na deserve mo. So, please know your worth. Kung alam mo na deserve mo yung price na ilalagay mo dito, then yun yung ilalagay mo. So, you can add here a minimum of 9.99. Okay? Ngayon, let's say, since it's a one page lang naman na template, I can sell it for, let's say, I can sell it for 150. Okay, I can sell it for 150 or 200. Again, depende yon dun sa quality ng ginawa mo. And then once you're done, you just have to review everything. Kung okay na, then you save and publish. Ngayon, tignan natin kung ano yung itsura ng product natin dun sa ating rocket ship. And paano mo ba isi-send yung link ng product na yon to your buyers. So, meron tayong tinatawag na rocket ship dito. I-click nyo lang yan. And then, ito yung isi-send ninyo sa customer ninyo kung gusto nyong ibigay sa kanila yung link ng store mo. So, pag binigay mo yung link na yan, ganito yung makikita nila. Makikita nila lahat ng products and services na binibenta mo. Pero, if you want to give them a specific product lang, you just have to go to your rocket ship link, tapos click mo lang yung product, tapos etong URL na to, yung ibibigay mo dun sa buyer mo. So, dito, they can purchase by clicking the buy now, and then they can contact you here. Tignan naman natin kung ano yung marireceive ng customer mo pag binili niya yung product mo. So, ang marireceive niya is yung thank you page na ginawa natin kanina. So, para makuha niya yung template, i-click lang niya to. And then, pag linik niya yan, mare-redirect siya dito sa template link. And then, they can just click use template for new design. And then, from here, they can edit the text, the color, and the elements of the design depending on the preference of your customer. Now, let's talk about the features na meron ang Rocket.ph. So, i-check natin yung different features na meron ang Rocket.ph. You just have to click your account and then go to Rocketeer dashboard. And then dito makikita natin yung mga features and yung mga upcoming features ng Rocket.ph. So, the first one is yung Rocket Ship link. So, dito sa Rocket Ship, dito natin ilalagay yung mga products and services natin and all the other information about our shop. Tapos dun sa orders naman, you can track the sales and you can also manage the orders of your customers. Dito sa projects and orders naman, dito nyo makikita yung mga active orders, yung mga completed and canceled orders ng mga customers ninyo.
So, dito sa My Wallet, dito na ninyo makikita yung kinita ng shop mo. And then, if you want to withdraw that, you can send it to your bank or you can send it to your e-wallet katulad ng PayMaya and GCash. So, take note na dito sa payment, magre-reflect lang sa wallet mo yung payment in 2 to 7 days. And then, meron din siyang 10% na platform fee kapag every time na nakakabenta ka, nababawasan yun ng 10% kasi that's your payment to the platform. And then plus, merong send it fees din, which I will explain later on. Kapag nagbayad yung customer mo using e-wallet, magre-reflect lang siya after 2 days. Kapag credit card yung ginamit, after 7 days. Pag debit card naman is instant. So, immediately magre-reflect na siya. And then, meron ding transfer fee na 10 pesos plus 1.2% VAT kapag magta-transfer ka na dun sa wallet mo or dun sa account mo. Ngayon sa send it fees, maliban dun sa 10% na platform fee, ito yung binabayaran din sa send it. So yung send it is yung payment gateway na ginagamit ng Rocket.ph. So para malaman mo kung magkano yung cost or yung payment mo every time na every time na nakakabenta ka ng product. So let's say yung product natin is worth 150 pesos. Tapos ang ginamit ng customer natin ay e-wallet. Ito yung binabayaran natin. Binabayaran natin dun sa send it. So, ang marireceive mo na lang ay, let's say GCash ito. So, ang marireceive mo na lang is 146.14 plus yung 10% na platform fee. Ilas mo yung 10% na platform fee. So, yun na lang yung marireceive mo doon sa wallet mo. Kung isipin mo, medyo mabigat siya pero actually hindi. Unlike sa Etsy nga, mas mabigat pa yung fees na binabayaran doon. At least dito sa Rocket.ph, unlimited yung products and services na pwede mong ibenta. Wala kang babayaran. Unlike sa Etsy, every time na magle-list ka ng new product mo, you have to pay for the listing fee. Then the deliveries will come soon. Wala pa nga sa ngayon. And then sa customers na, you can view the activities of your customers. So dito sa recommendations, you have the freedom to choose yung status ng reviews na binigay ng mga customers. You can either publish it or pwede naman na i-unpublish ninyo yung mga status. And then for the discounts, the best thing dito sa discount is pwede na kayo magbigay ng mga discounts sa mga customers para mas marami ng customers na ma-encourage na bumili ng product nyo. Then, ilagay nyo lang yung pangalan ng discount and then yung code, let's say, Friday sale. And then, pwede naman na mag-generate yung Rocket.ph account. Pero sa akin, personalized, ito na lang yung ilalagay ko na code. And then you can choose an option na fixed amount or through percentage. So pag fixed percentage, kung gusto mo magbigay ng 10% discount, pwede naman. Or kung fixed amount, let's say gusto mong i-deduct or bigyan sila ng discounted na 20 pesos for each of the product na bibilihin nila, pwede naman. And then you choose the option whether for all your products and services ba yung discount na yon or kung dun sa products lang pwede. And then you can choose an expiration date. So valid lang yon until let's say until this Friday lang. So lagay nyo dito yung date or kung hanggang next month pa or next week pa pwede naman. Okay, pero the tip I can share with you dito sa paglalagay ng discount code is mag-set kayo ng schedule para mas magkaroon ng sense of urgency yung mga customers ninyo na bilhin yung product na yon kasi merong deadline yung discount. And then, after that, you just have to click create. So, ganito yung makikita nila kung gusto nilang gamitin yung discount. Punta lang sila dun sa product mo and then you just have to click apply discount and then ilalagay nila dito yung discount na binigay mo and then just click apply. Tapos, ayan, from 299 nabawasan na ng 20 pesos. And then aside from that is may mga upcoming na features pa sila like yung sa affiliates and analytics which is aabangan natin yan kasi what I am excited about is yung analytics para makita ko na kung ilan ba yung nakakapag-view ng products ko, ilan ba
ba yung conversion, kung dun sa mas marami ba yung nagka-click lang versus dun sa bumibili ng product. So, I'm very excited about this feature. So if you have questions about Rocket.ph, you just comment your questions in the comment section and I will try to answer them.